Purihin, purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay sa programa po ng Bread of Life dito po sa ating minamahal na bansa, sa lahat ng mga taga-Luzon, Visaya, Mindanao. So, gawin na po nating mabilisan ang ating pagbati. At sa araw na ito, tayo po ay magalak at magpuri sa Panginoon pagka tayo po ay narito po sa opisina ng Jesus Our Hope Assemblies of God dito po sa Dait, Camarines Norte. At muli po ang inyong lingkod si Evangelist Rodrigo Bacos ay laang kayo po ay paglingkuran sa pamagitan ng paghahatid ng mabuting balita mula sa salita ng ating Panginoon. So, bumabati rin po ako sa lahat ng nandyan po sa California, saan mang lugar dyan sa Amerika, sa Canada, sa New Zealand, sa Australia, dyan sa Cyprus, at kung may tagapakinig pa po tayo dyan sa Saudi Arabia, magandang araw dyan sa inyo, at ganon din sa China, sa Singapore, sa iba't iba pang lugar ng ating mundo. So, sa apat na sulok ng mundo, maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon ang ating ipinaabot. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay halos araw-araw na nagla-live sa dahilan tayo po ay hindi po umaalis po dito po sa lugar na mayroong signal sa Dait at sa Labo po. Magkalapit lang po ang lugar na yan. Dito lang po ako ikot-ikot at may mga hinihintay po tayong mga transaksyon na hinintay nating mag-materialize. At the same time po, tayo po ay tuloy-tuloy na nakakapag-live. Pero babalik din po ako sa aking home base sa Calaguas. At siguro po mga ilang days pa po at tuloy-tuloy po ito. At kahit na dun po sa Calaguas ako ay sikapin ko na ito po ay maisagawa sa pamagitan ng pagre-record o kahit po sa pagla-live. Dahil medyo nakakapaglakad-lakad na po ako, magaling na yung pa ako na na-injured at sa biyaya at awa po ng Diyos ay malusog po tayo at wala namang pong anumang nararamdaman at patuloy na nakalaang magpagamit sa paraan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. So, ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy po sa paksa patungkol po sa pananampalataya dahil kahapon po ay atin pong pinag-usapan yun pong bagong tao o yung tinatawag na merong born again experience, nagkaroon ng kapanganakang muli na ang kanyang espiritu ay napalitan na ng Espiritu Santo. Yung dating espiritong makasanlibutan ay nawala at pinanganak siya sa bagong kapanganakan at siya ay mayroong bagong espiritu, mayroon siyang bagong buhay at sa pagkakaroon ng bagong buhay ay nagkakaroon siya ng bagong pananampalataya at ating pinag-usapan ng nakaraang araw sa ating pag-aaral ng ating topic nga po ay tungkol sa pananampalataya ay yung patay na pananampalataya. At yung patay na pananampalataya ay natatapos nang tayo makipag-ugnayan kay Kristo at tayo ay nagpasimula sa isang buhay na pananampalataya, sa isang tamang pananampalataya, isang totoong pananampalataya. At nabanggit ko po sa mga nakaraang pagtuturo ko kahapon na tayo po ay parang katulad ng isang baby na kailangang alagaan para lumaki hanggang sa maging ganap na tao. So, ang isa sa pinakakailangan para ang isang baby ay lumaki at lumago ay yung gatas. At pag hindi siya dumidi ng gatas, hindi siya mabubuhay. Kailangan niya yung gatas. At sa binanggit natin sa sulat ni San Pedro, unang Pedro chapter 2 verse 2 na ang gatas na kailangang tanggapin at magiging way o daan para
maging malusog ay yung gatas na walang daya, yung purong gatas. At atin pong binigyang diin na ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po, habang tayo po ay patuloy na nag-aaral, ay nagiging healthy tayo sa ating buhay pananampalataya. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapalusog sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga po mga iniibig ko mga kapatid, sa patuloy na pakikipag-aralan po ninyo sa akin at pakikinig sa aking pangangaral tuwing umaga, ay nadudulutan tayo ng kalakasan sa ating buhay espiritual dahil yung salita ng Diyos na katulad sa isang gatas. Ang gatas po kasi ay talagang kahit nga po mga may edad na pinapayuhan po na mag-take ng gatas. At ito nga pong salita ng Diyos ay itinulad sa isang gatas na lagi po natin kailangang tanggapin, aralin, pakinggan sa ikauunlad ng ating buhay pananampalataya. At ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong paksa patungkol po sa pananampalataya. Dahil nabanggit ko nga po na madaling sabihin tayo ay mananampalataya, pero mahirap po maging sakdal sa pananampalataya. Pag sinabi po kasing sakdal, yung ikaw po ay matured na, ikaw po ay matatag na pagdating sa pananampalataya. So, lahat po tayo ay nagsisikap at dapat magsikap para po tayo po ay makarating po doon sa tinatawag na spiritual maturity o yung pagkakaroon po ng kasakdalan sa pananampalataya. So, dapat umabot po tayo doon dahil kung hindi, ay sa panahon pong ito, ako po'y naniniwala, yung mga susurvive, yung mga makakatagal, ay yung lamang pong taong nabubuhay sa pananampalataya. Yung taong mayroong matibay na pananalig sa Diyos. Yung tao po na hindi bibitaw sa Diyos. Dahil po, masama po ang panahon natin. Sabi ko nga, nasa huling kapanahunan po tayo. At sa huling kapanahunan ito, tinawag ko itong end time o last days po, ay talaga pong lahat ng mga pakana at gawa ng dyablo ay iiral at papayagang umiral. Maging ang puwersa po ng Antichrist ay talaga pong mamamayagpag. Kaya po dapat po ang mga Kristiyano ay makaabot po doon sa kasakdalan ng pananampalataya. Mag-mature kayo sa pananampalataya, maging ganap tayo sa ating pananampalataya dahil hindi tayo mabubuhay at hindi tayo susurvive kung hindi tayo mabubuhay sa pananampalataya. Amen. So ngayon po ay gamitin nating halimbawa ang isang taong tinawag na ama ng pananampalataya. Siya po ang maging inspirasyon natin para po tayong lahat po ay hindi manghina at manlupaypay sa ating pananampalataya. Kung kayo mayroong mga Biblia, ay pwede po kayo makipagbukas sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 11, simulan po natin sa talatang 8 hanggang talatang 12. Lalaktaw po tayo ng ilang verse. Tutuloy po tayo sa 17 hanggang 19. Okay? Nandiyan na po ba kayo? Kung wala naman po kayong Biblia, inyo na lang pong pakinggan at akin pong babasahin. Sabi po dito, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos kahit nasa tulda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tulda ang anak niya na si Isaac at apong si Jacob na mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos. Sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay ang isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Verse 11, dahil sa pananampalataya nagkaanak si Abraham kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniwala si Abraham, natutuparin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. Kaya mula kay Abraham na wala ng pag-asang magkaanak pa,
nagmula ang isang lahi na kasing dami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Tuloy po tayo sa verse 17. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos, kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na magmumula ng kanyang lahi. Handa pa rin niyang ialay, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos, at ganoon nga ang nangyari, parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Pinagpala po ang bahagi ng kasulatang binasa natin at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay sama-sama at nagkakaisa na lumalapit sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba. Inaamin po namin ang aming mga kahinaan, mga pagkukulang, lalo na po sa larangan ng pananampalataya. Kilala po ninyo kami kung kami po ay nagmamature, kung kami po ay immature, kung kami po ay hindi lumalago sa aming pananampalataya. Nakikita po ninyo yan. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na kami po ay makaabot sa kasakdalan ng aming pananampalataya tulad ng buhay ni Abraham. Nawa ito ay maging inspirasyon po namin para malaman namin kung paano kami dapat lumakad at dapat mabuhay sa pananampalataya. Basbasan niyo po ang bawat isa na aking mga tagapakinig, ang bukas na puso, bukas na espiritu mula sa iyo, ang siya pong sumaamin upang ang iyong mga salitang aming pag-aaralan ay magdulot po sa amin ng kalakasan. Purihin ka po aming Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at karangalan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Purihin ka aming Panginoon. Salamat sa mga bahagi ng kasulatan na amin pong tatalakay ngayon. Purihin ka po, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na karangalan. Hallelujah. So, pagdating ho sa pananampalataya, napakaganda pong gamiting halimbawa si Abraham, sapagkat si Abraham po ang tinawag na ama ng pananampalataya. So, bakit po siya tinawag na ama ng pananampalataya at bakit siya po ang napakainam na gamitin na pinakahalimbawa pagdating po sa paksa ng pananampalataya? Hallelujah. So, mga iniibig ko mga kapatid at mga kamanggagawa at mga taga-subaybay sa programang ito, saan man kayo naroon ngayon, napakaganda po ng ating pinag-uusapan o pag-uusapan patungkol po sa pananampalataya ni Abraham. At tulad ng tanong ko kanina, bakit siya po yung ginamit? Anong mayroon si Abraham at naging ama siya ng pananampalataya? At masasabi natin siya yung pinakahuwaran pagdating sa pananampalataya. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na si Abraham ay may mga katangian. Na kung yung mga katangian na yan ni Abraham ay tataglayin po natin. Kung paano si Abraham ay naging kalugod-lugod at kung paano si Abraham sinamahan, pinagpala at binigyan ng mga dakilang pangako ng Panginoon, ay ganun din po ang bawat isa sa atin kung atin pong uunawain, atin pong isa sa puso, ito pong ating pag-uusapang ito. So lahat naman po tayo naghahangad na magkaroon ng isang kasakdalan o masasabi nating isang matatag, isang maunlad na pananampalataya. Kasi nga, hindi po pwede yung ikaw ay mananampalataya pero manatili kang baby. Oo, nagpapasimula tayo sa pagiging baby sa panahon tayo nakipag-isa kay Kristo. Pero hindi po pwedeng ganun eh. Kung paano ang isang bata kailangan lumaki, matutong tumayo, matutong lumakad, matutong magdesisyon sa tama at mali hanggang makarating doon sa tinatawag na kasampatang gulang o tinatawag na maturity, yung nasa tamang edad na siya. So ganun po tayo sa buhay Kristiyano. Pag tayo ay nanampalataya, nakakilala sa Panginoon, nakipag-isa kay Kristo,
At si Kristo na yung nasa puso at buhay natin. So, nagpapasimula tayo sa pananampalataya. Kaya lang sabi ko nga, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Kaya lang, yung nasa mababang level pa lang. So, maliit pa lang yung pananampalataya. So, alam mo ninyo, maging ang mga apostolis ng ating Panginoon, nung sumunod sa Panginoon, sinubok agad ang pananampalataya nila. Tumawid sila sa dagat, tapos binagyo sila doon. Nung malalaki na ang alon, natakot sila. At ang Panginoon natutulog lang at ginising ng isa sa mga alagad ang Panginoon. Sinabi, lulubog na tayo. Pero ang sabi ni Jesus, sinaway ang dagat, sinaway ang hangin, pumayapa ang dagat, at sinabihan ang mga alagad, ang liliit naman ng inyong pananalig, ng inyong pananampalataya. So, ibig sabihin, kahit yung tao nagdesisyon ng sumunod sa ating Panginoon, hindi mo pa mapaghahanapan niya na, aba, ang tindi ng faith nitong taong ito Masasabi nating sakdal na siya sa pananampalataya. O masasabi nating siya ay matured na sa pananampalataya. Hindi. May pagdadaanan ka. So yung mga apostoles, sabi ko nga, kinakailangan pagdaanan muna nila yung bagyo at malalaking alon sa dagat. So yung mga bagyo ng buhay, yung mga malalakas na unos sa ating buhay, trials, mga negative circumstances, yan po ay nagiging kasangkapan ng Diyos para tayo po ay dalhin sa tinatawag na spiritual maturity o kasakdalan sa pananampalataya. So, balikan po natin ang ating topic patungkol po kay Abraham. So, si Abraham ay ginamit na halimbawa sa pananampalataya at tinawag naman ang pananampalataya dahil ang unang katangian niya, siya po ay masunurin sa Diyos. So, isa po sa magdadala sa atin sa kasakdalan sa pananampalataya, magpapamature sa ating pananampalataya, ay yung pagkakaroon ng pusong masunurin. Yan. Pag ang tao po ay nagpasya ng sumunod sa Diyos, nilalakaran na niya po o hinahakbangan na niya yung daan ng kasakdalan ng pananampalataya. Sapagkat si Abraham po, nung kausapin siya ng Diyos, mula doon sa lugar na kanyang kinalalagyan, sa Oro, Mesopotamia, na yan po ay lugar ng Iraq ngayon. At sabi ng Panginoon, ay umalis ka dito sa lugar mo, sapagkat bibigyan kita ng isang magandang lupain. At pararamihin ko ang iyong lahi, na kasing rami ng buhangin, gagawin kitang malaking bansa. So itong pangakong ito, pwede po ninyong tingnan yan sa Genesis chapter 12, pero hindi na po natin isa-isang basahin. Kasi po, napakahabang oras nang guguguli natin kung babasahin natin. Pwede ko namang ikwento sa inyo. I-reviewin nyo na lang sa inyong mga Biblia. So, mula doon sa lugar ng Iraq, na tinawag na Mesopotamia noong unang kapanahunan, si Abraham po ay nagpasyang umalis. Iwanan yung lugar na kanyang kinalalagyan, isinama niya ang kanyang pamangkin na si Lot, at ang kanyang asawa na bago tawaging Sara ay Sarai. At sila po ay nagsimulang maglakbay. At alam po ninyo, nung kapanahonang yun ay hindi po easy, hindi po madali yung ikaw ay umalis sa lugar na kinalalagyan mo at pumunta ka sa isang malayong lugar na hindi mo pa nararating, na tanging Diyos lang ang kausap mo. Aywan ko kung naka-experience na kayo ng ganyan na mula doon sa lugar na kinalalagyan mo, aalis ka, pupunta ka sa isang lugar na Diyos lang ang kausap mo. Wala kang kaalam-alam doon sa lugar. At hindi lang po yun. Ang pinakamahirap po sa sitwasyon ni Abraham nung kapanahonang yaon, wala pa pong mga sasakyan na katulad sa panahon nating ito. Napaka-easy po maglakbay at pumunta sa malalayong lugar kung mayroon kang sasakyan, lalo na kung mayroon kang pera. Bumili ka ng ticket sa eroplano. Kung hindi available ang eroplano, pwede kang magbarko. Pero punong panahon ni Abraham ay puro lakad po yan. Can you imagine? From Iraq papunta doon sa bansang Israel ngayon.
sapagkat yun ang ipinangako ng Diyos, yung bayang Israel. Hindi ho madaling paglalakbayan. Sa madalit salita, nagsimula po silang umusad, kasama ang asawa niya, ang pamangkin niya. At talaga pong maraming mga sakripisyo na pinagdaanan si Abraham. Kaya ito pong tao na nananampalataya at sumusunod sa Diyos ay hindi po naman talaga kaagad ay abundant life. So sa pagsunod sa Diyos, kaakibat po yung mga sakripisyo. Sapagkat doon titingnan ng Diyos yung katatagan ng iyong pananalig sa Kanya, kung hindi ka gi-give up, hindi ka magrereklamo, kung marami kang pagdadaanan. Kaya po, isang napakagandang halimbawa si Abraham pagdating po sa pagsunod at pagsasakripisyo para sa Panginoon, para sa ipinagagawa ng Panginoon. Kasi nga po, walang kabuluhan ang lahat ng ating mga offer, anuman ang i-offer natin kay Lord, kung wala namang pusong handang sumunod. Makita po ninyo yung isang hari po, si Saul. Siya po ay pinili ng Diyos, pinahira ng Diyos, pero hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang utos ng Diyos, yung lahat ng mga masasamsam doon sa kanilang pakikipaglaban sa mga kalaban, ay dapat sunugin at gawing handog sa Diyos. Ang ginawa ngayon ni Saul nang hinayang doon sa mga baka, sa mga kawan. Sabi ng mga tauhan niya, wag na nating sunugin yan. Wag na nating patayin yan. Itinago nila. Ang Diyos hindi mo mapagtaguan. So, hindi sumunod si Saul. Kaya nung kausapin siya ni Samuel, kumusta? Nagawa mo ba yung pinagagawa ni Yahweh? Oo. Umatungal yung baka. Narinig ngayon yung atungal ng baka. Ano yung narinig kong atungal ng baka? Sabi ni Propeta Samuel. Hindi ka sumunod nung sabing ganun. Nilabag bang utos ng Diyos, itinago mo o ikinubli mo o hindi mo ini-offer yung mga dapat i-offer sa Diyos. Dapat sinunog mo yan. So, doon po nagsimula yung mas mabuting sumunod kaysa sa handog. So, anumang ihandog natin, kung walang pagsunod, useless po yan. Kaya nga po, salamat po sa mga tao na handang magbigay, tumulong, mag-offer sa Panginoon. Pero kung hindi naman natin sinusunod ang tuntunin ng Diyos, useless po yan. Sapagkat akin hong tinalakay ng mga nakaraang pangangaral ko na ang pangunahing tungkulin ng tao sa Diyos ay sumunod sa kanyang mga utos. Ito ang katungkulan ng tao. Magkaroon ng takot at sumunod sa utos ng Diyos. Mangangaral, chapter 12, verse 13. So, si Abraham po, bagamat nung unang kapanahunan, wala pa pong Biblia, direkta ang Diyos na nakikipag-ugnayan sa tao. At ang taong kinakaugnayan ng Panginoon noong panahon yun ay si Abraham. Si Abraham po ay nagpasyang iwan ang sarili niyang lugar at siya po ay naglakbay, nagsakripisyo, walang sasakyan, lakad lang po. At dala-dala po ang kanilang mga kagamitan. Noon po ang pinakasasakyan po, donkey. Yung iba po nung panahon, yung ginagamit po hanggang po ngayon ay camel. So, ano man yung sasakyan ni Abraham nung kapanahunan yun, ay masasabi natin napakahirap sapagkat siya ay maglalakbay papunta sa isang lugar na pupuntahan niya. Na isang lugar na pupuntahan niya na hindi niya naman alam kung saan. Grabe ho talaga, napakahirap po sa panahong yun. Para kang lumalakad na ang sabi ay bahala na kung saan makarating. Yung maglakad ka mo na maglakad na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sa ngayon po para pong sabi nila sira ulo ka siguro, bakit naglalakbay ka, naglalakad ka, wala kang pupuntahan. So si Abraham ganun ang naging kalagayan niya nung una, pero kinalugdan ng Diyos si Abraham sapagkat siya po ay may pusong masunurin at handang mag-sacrifice
para sa Panginoon. So, pangalawa pong magandang katangian ni Abraham, kaya siya po ay naging ama ng pananampalataya, kung atin pong susundan pong mabuti, si Abraham po ay tao na kung saan hindi lang po basta siya sumusunod, kundi siya po ay matulungin at mauwain. Bakit po? Pag binasa po ninyo ang chapter 13 ng aklat ng Genesis at chapter 14, sa kanilang paglalakbay ay nagawi po sila doon sa gilid ng Jordan, na kung saan ang tawag po doon sa lugar na yun ay Sodoma, at nandun ang Sodoma at Gomora. At sila Abraham po ay may mga alagang hayop, at doon ay pinarami ng Diyos ang kanyang mga alagang hayop. At yung kanyang pamangkin na si Lot ay dumami rin ng dumami ang alagang hayop. Kaya naging mayaman sila. Hanggang sa dumating yung panahon na nagkaroon ng pag-aaway ang mga tauhan ni Lot, at pamangkin yun ni Abraham, nakasama niyang umalis ng Mesopotamia, unang Iraq. Nagkaroon ng pag-aaway at sabi ni Abraham, nag-usap ang magtiyo, ay mabuti pa ikay maghiwalay tayo. Kasi nagkakaroon ng banggaan yung mga tauhan natin, baka tayo pang magkasirang magtiyo. Sabi ni Abraham, mas mabuti mamili ka. Kung pipiliin mo ay pasilangan, ako'y papunta sa kanluran. So, sa madalit salita, itong si Lot ay namili. Dahil sa tingin ni Lot ay maganda yung lugar ng Sodoma at Gomora at napakasagana, napakaganda ng pastulan. Sabi niya, dito na lang ako sa lugar na ito. At si Abraham po ay nagpatuloy sa paglalakbay papunta doon sa lugar ng Kanaan. Yan po ay sa bandang Palestine po. At talagang siya po ay nagparaya. Kung tutuusin, si Lot ay sabit lang sa lakad niya. Pero kahit nasabit lang si Lot sa lakad niya, ay pinamili niya, o ikaw ang mamili. Ito namang si Lot ay talagang namili. Ang ganda-ganda nga nung lugar, maganda ang pastoral, pero hindi niya alam na doon siya mapapahama. Si Abraham ay papunta doon sa lugar ng Palestine, naglakbay na, at pinili niya mahirap at bulubunduking lugar, pero ang maganda, excuse me po. Ang maganda po, kahit na medyo bulubundukin, hindi kapatagan, hindi sariwa ang pastulan, kasama niya ang Diyos. Glory to God. So minsan, may mga pagkakataon na mahirap yung ating pinupuntahan, yung ating nilalakaran, yung ating mga transaksyon, yung ating mga ginagawa. Pero napakahalaga na nasa puso natin yung pagsunod sa Diyos, dahil nandun ang pagsama ng Diyos. Sabi ko nga, si Abraham nagparaya sa pamangkin niyang si Lot, naglakbay sa lugar na bulubundukin, mahirap na lugar, pero kung tutuusin yung lugar ng sariwang pastulan, dapat ay siya ang mamosisyon doon, at si Lot yung itaboy niya, maghanap ka na ng lugar na pupuntahan mo, ako na lang dito. Hindi ganun ang ginawa niya. Pinamili niya. Ibig sabihin, nagparaya siya. At ito namang si Lot ay namosisyon na doon sa lugar na malapit sa tinatawag na Sodoma at Gomora, sa gilid ng Jordan. Kaya lang, maganda nga sa kanyang paningin, pero yun naman ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Bakit po? Bakit po yun ang nagdala sa kanya sa kapahamakan? Dahil nagkaroon po ng gera doon sa siyudad ng Sodoma at Gomora, nakalapit na nandoon si Lot sa nasasakupan ng lugar na yun. So, doon sa gira na yun, yung limang hari doon sa Sodoma at Gomora ay ginera ng 4 na hari.
hanggang natalo yung 5 hari, nalupig ang lahat ng mga mamamayan o sabihin natin mga mandirigma doon sa Sodoma at Gomora, at nung malupig sila, si Lot ay nabihag. Kaya kita natin yan sa chapter 13 ng aklat ng Genesis. Nabihag siya kasama ang kanyang pamilya. At si Abraham, kahit medyo nasa malayong lugar, napaabutan ng balita ng tauhan ng pamangkin niyang si Lot, na nabihag ika ang iyong pamangkin na si Lot. Nagkaroon ng gera doon sa Sodoma. Kaya po ang si Abraham po ay nagpasya na ipunin ang lahat ng kanyang tauhan, at nakaipon siya ng mahigit 300 na tauhan. 300 na tauhan, pero meron siyang lakas ng loob at tapang na digmain ang 4 na hari na tumalo ng 5 hari. Grabe, no? So, hindi mo magagawa yan kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Talagang grabe yung faith niya kay Lord. Alang-alang sa ikaliligtas ng pamangkin ko, itataya ko yung buhay ko, itataya ko yung mga tauhan ko, mailigtas ko lang siya. Hindi lang siya naging mapagparaya. So, iniisa-isa ko po yung katangian ni Abraham. Si Abraham ay taong masunurin sa Diyos, handang magsakripisyo para sa Diyos. Si Abraham po ay mapagparaya. At si Abraham po ay handang ibigay ang buhay para magligtas. Ganda ng mga katangian niya. Ito yung mga taong nagmamatured at matured sa pananampalataya. Handang sumunod, handang magsakripisyo, nagpaparaya, at handang ibigay ang buhay para iligtas ang nasa pagkabihag o nasa panganib. At nung malaman nga niya itong pamangkin niya nasa panganib, kaunti man ang tauhan niya, pero handa niyang ibigay ang buhay niya. Mailigtas lang ang kanyang pamangkin. At kung babasahin po natin ang kabuuan ng istoryang ito sa chapter 13 hanggang chapter 14, ay nilusog nga ni Abraham kasama ang 300 tauhan ang 4 na hari na bumihag ng 5 hari na tumalo at sumakop sa Sodoma at Gomora at sa mga mamamayan nito. At dahil si Abraham ay sinasamahan ng Diyos, alam mo yung taong sumusunod at nananalig sa Diyos, handang magsakripisyo para sa Diyos, handang magparaya, handang mamatay para magligtas, aba sasamahan talaga yan ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, ay naging matagumpay si Abraham na iligtas si Lot, pati ang mga mamamayan ng Sodoma at Gomora. Sa madalis salita, natalo niya ang mga kalaban. Kunti lang ang kanyang tauhan, pero ang nilupig niya ay 4 na hari na tumalo ng 5 hari, mga mananagumpay na hari. Pero si Abraham ay more than conqueror. Higit pa sa mananagumpay. Kaya kahit na malakas ang puwersa, wala siyang takot sapagkat alam niya nasa panig niya ang Diyos. Amen. Kaya nga, excuse me po. Kaya nga, sabi doon sa Roma 8:31, kung ang Diyos nasa panig natin, sino ang dadaig sa atin? Sino ang pwedeng lumupig sa atin? Hindi. Hindi tayo pwedeng malupig o matalo ng sino man kapag ang Diyos ay kasama natin at nasa panig natin. Kung alam natin tayo sumusunod, nagsasakripisyo tayo para sa Diyos, tayo ay may pusong mapagparaya, tayo ay handang mamatay, magsakripisyo ng ating buhay para magligtas, aba, ay walang dahilan para hindi kasamahan ng Diyos. Walang dahilan para hindi katulungan ng Diyos dahil nakikita niya yung buti ng iyong puso at kalooban. Kaya pag ang tao po ay mayroon pong mataas na level ng pananampalataya, yung mga katangiang yan ay talaga pong makikita natin. Hallelujah. So naging matagumpay po si Abraham na iligtas po itong si Lot. At alam po ba ninyo, isa pa pong magandang katangian ni Abraham.
yung lahat ng mga napanalunan niya doon sa labanan na yun, sapagkat noong panahon pong yun, kapag kapo, ikaw ay nakipagdigma at natalo mo yung mga kalaban mo, yung lahat ng mga ari-arian nila ay pwede mong samsamin o kunin. Nasamsam ni Abraham, nakuha ni Abraham yung mga ari-arian ng mga haring mananagumpay na tumalo ng 5 hari. Nakuha niya ang mga ari-arian ito, pati yung mga mamamayan doon ay nailigtas nila. At alam po ba ninyo, nung siya po ay marami ng mga daladalang arian at samsam na itinuturing na yun po ay pagpapala ng Diyos, sapagkat ang tagumpay ay hindi naman makakamit ni Abraham, hindi naman niya makukuha yung mga samsam na yun kung hindi siya tinulungan ng Diyos. Ayan, pagdating po sa chapter 14, beginning verse 17 at the following verse, habang sila po ay naglalakbay galing sa matagumpay na pakikipaglaban sa mga taga-Sodoma at Gomora, sinalubong po siya ni Melchizedek. Si Melchizedek po, kung aaralin po natin ang Biblia, siya po ang kauna-unahang tinawag na saserdote ng kataas-taasang Diyos. Pag sinabi pong saserdote, mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay ng programang ito, ang saserdote po ay yan po ay ibinukod na tao ng Diyos. Piniling tao ng Diyos. So, sinalubong siya ngayon ni Melchizedek. At pagsalubong sa kanya ni Melchizedek, ang sabi niya, Abraham, pagpalain ka ng Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At naging pasya ni Abraham nung siya ay binasbasan po kasi siya ni Melchizedek. Pagkatapos po ng basbas, sa basbas po, nandun po yung prayer. So, ibig sabihin, pinag-pray siya. Pinag-pray siya ni Melchizedek. So, binasbasan. Pagkatapos po ng basbas, si Abraham po ay nagpasya na ibigay sa kanya ang lahat ng ikapo o 10% ng lahat ng kanyang napanalunan o pagpapalang kanyang natanggap nung panahon yun. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Doon po nagsimula yung pagbibigay ng tithes o ng 10% o ikapo ng pagpapalang tinanggap galing sa tulong ng Panginoon. Sapagkat kinilala ni Abraham yung salita ni Melchizedek na siya ay nagtagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Pagpalain ka, Abraham, sa tagumpay na ibinigay sa iyo ng Diyos. So, yun ang sabi ni Melchizedek. At dahil doon, si Abraham po ay naniwala na yung panalo niya sa digmaan, sapagkat napakahirap, napaka-imposible po nun. 300 mahigit lang 300 ang tauhan mo. Didigmain mo, 4 na hari, tumalo ng 5 hari, mga mananagumpay na hari sa digmaan. Hindi mo basta matatalo yan kung walang Diyos na tumulong sa iyo o walang tutulong na Diyos sa iyo. Pero si Abraham, tinulungan talaga siya ng Diyos. Hindi mo natin alam kung nung panahon ng lusubi nila ay yung mga tao pinatulog. O ay di kahit po yan ay 10,000, yung 300 tao, wala pong ibang gagawin yung kundi pagkakatayin na lang yung mga tao yun, sibatin, tagayin ng espada. Ganun po nung unang kapanahonan lahat ng paraan pwedeng mangyari para matalo ni Abraham yung mga mandirigmang hari na yun na sumakop sa Sodoma at Gomora. So ibig sabihin, kinilala ni Abraham yung tagumpay niya ay talagang galing sa Diyos. At dahil kinikilala niya na ang tagumpay niya galing sa Diyos, yung tithes niya, yung kanyang 10% doon sa lahat ng samsam, ini-offer niya sa lingkod ng Diyos na nanalangin at nagbasbas sa kanya. Yan, doon po nagsimula ang pag-iikapo. Kaya po hindi po masama na kung may taong nagbabasbas sa atin, may taong nananalangin sa atin, at alam natin na may tagumpay na ibinigay ang Diyos sa atin, pinagpala tayo ng Diyos, hindi ho masama kung magpasya tayong magbigay para doon sa tao na yun. Sapagkat biblikal yan, ginawa yan ni Abraham nung siya po ay magtagumpay. Sa buhay natin, marami na minsan tagumpay tayong naranasan, pero naalala ba natin yung mga taong nananalangin sa atin?
yung mga taong nagbabasbas sa atin, yung mga taong nagtuturo, yung mga taong nag-guide sa atin para tayo ay dalhin sa kaligtasan. So, kung totoong tayo po ay nagmamatured na sa pananampalataya, dapat yung mga katangian na yan ni Abraham ay taglayin po natin. Sapagat iyan ang susi para po tayo po ay patuloy na papagtagumpayin, patuloy na pagpalain ng Diyos, at patuloy na maabot natin yung tinatawag na spiritual maturity o kasakdalan ng pananampalataya. Bilang mananampalataya, dapat makaabot tayo doon. Amen. Amen. Pero kung marami na tayong achievement sa buhay, marami na tayong answers prayer, binibless na tayo, kumikita tayo, malusog tayo, inaalagaan ng Diyos yung pamilya natin, pero hindi natin naaalala na yung para sa Panginoon, ibigay yung para sa Panginoon, hindi tayo masasabing matured Christian. Kaya nga napakahirap po na paniwalaan na ikaw ay isang matured na mananampalataya kung hindi ka marunong mag-tithes, hindi ka marunong magbigay. Sapagkat isa sa katangian ng tao na mayroong tinatawag na spiritual maturity, mayroong pong tinatawag na mataas na level ng pananampalataya ay yung pagiging giver. Lalo na sa mga pagpapala na tinatanggap niya, marunong siyang magbigay ng kanyang tithes. Sapagkat ginawa ito ni Abraham at ito ay utos ng Diyos na dapat gawin. So tingnan po ninyo anong nangyari. Binasbasan po, matapos basbasan si Abraham, ibinigay ang tithes. Si Abraham po ay patuloy na pinagpala ng Panginoon. Ano-ano pa pong mga pagpapala ang ibinigay ng Diyos sa kanya? O tingnan po natin ha. Kasi kung babasahin natin doon sa pinagmulan ng istorya, sa aklat ng Genesis, mula po sa chapter 12 po yung istorya ni Abraham, tuloy-tuloy po yan. So, kung babasahin po natin ang book of Genesis, ano pong mga pagpapala? Verse 11, dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniniwala si Abraham, natutuparin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. Kaya mula kay Abraham, nawala ng pag-asang magkaanak pa, nagmula ang isang lahi na kasing dami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Purihin ang Panginoon. Dahil po doon sa magagandang katangian na yun ni Abraham, yung mga imposibleng bagay ginawang posible ng Panginoon. At yung pangako ng Panginoon na pagpapalain siya, bibigyan siya ng isang pinagpalang lahi na pararamihin ang kanyang lahi. Na imposible po, pero naging posible. Naging posible po. Bakit po? Nakita lang Diyos yung magandang katangian ni Abraham eh. Huwag ho natin kalilimutan yun. Si Abraham ay may pusong masunurin. Si Abraham ay handang mag-sacrifice para sa Diyos. Si Abraham ay mapagparaya. Si Abraham ay handang mamatay para magligtas. Dahil noong panahon yun, ang iniligtas niya, hindi lang po sino, pati yung mga mamamayan na nabihag. Handang ibigay ang buhay para magligtas. Medyo inuubo po ako. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. At hindi lang po yun, hindi lang siya handang ibigay ang buhay, isakripisyo ang sarili para magligtas. Kundi, siya po ay giver. Ibinigay niya ang kanyang ikapo sa lingkod ng Diyos na si Melchizedek.
Yung nagbasbas, yung taong nanalangin sa kanya. Kaya po anong nangyari? Si Abraham, matanda na, ang kanyang asawa ay nasa 90 years old na, si Abraham more than 100 years na. Meron pa bang nanganganak na 90 years old? Aba, aalog-alog na ang baba niya kung sa panahong ito at mayroong 90 years old, hindi lang po aalog-alog ang baba niya, kundi tuyot na. At masasabi natin na talagang wala ng kakayanang manganak. Kaya nga, nung una si Sarah ay hindi makapaniwala nung dinalaw sila ng Panginoon. At sinabi sa kanila na sila ay bibigyan ng anak. Sabi ni Sarah ay ngayon pang matanda na ako. Saka pa ba ako magkakaanak? Tuyot na ako, lanta na ako. Natawa pa siya eh. Hindi siya makapaniwala. Pero ang Diyos ay Diyos ng himala. Kahit imposible, pwede niyang gawing posible kung mayroon kang katangian na katulad kay Abraham. Amen. Hallelujah. Glory to God. So anong nangyari? So naglihi ang isang matanda ng si Sarah. Dahil pangako ng Diyos na pararamihin ang kanyang lahi. So, pag sinabi ng Diyos, kahit imposible, paniwalaan mo, Diyos siya eh. Mayroon bang bagay na hindi pwedeng mangyari sa Diyos? Di ba wala? Ang hindi kayang gawin ng tao, magagawa ng Diyos. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Panghawakan natin yan. Pero bago natin panghawakan ang mga pangako ng Diyos at mag-claim ng mga imposibleng bagay, taglayin mo muna yung katangian ni Abraham. Masunurin. Handang magsakripisyo para sumunod sa Diyos, para gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Mapagparaya, handang ibigay ang buhay para magligtas. At yung ikalimang katangian niya, siya po ay nag-iikapo o nagbibigay ng offering, ng tithes sa taong nananalangin at nagbabasbas sa kanya. Amen. At dahil doon, pinagpala siya ng Panginoon. Hindi lang pinagpala ang kanyang mga ari-arian na dumami ang mga alaga niyang hayop, kawan at naging mayaman, kung hindi, binigyan siya ng anak kahit na imposible ng mga anak. Baog na si Sarah. Baog. At matanda na. Tuyot na. Pero anong nangyari? Kahit tuyot, pwedeng pasariwain ng Diyos. Kahit matanda na at walang kakayanan, pwedeng gamitin pa rin ng Diyos na magkaanak sapagkat sa Diyos walang imposible. At hindi lang po yun. Nasubok ang katatagan ni Abraham pagdating sa pananampalataya. Binigyan nga siya ng anak, pero bandang huli, hiningi din ng Diyos, i-offer mo yan sa akin. I-offer mo yan sa akin. Si Isaac. At dahil siya naniniwala, kung tutuusin po, magrereklamo siya kaisa-isa mong anak, tapos pinanganak mo, may edad ka na, pwede kang magreklamo. Di ba, Panginoon? Pinangako mo ito sa akin, bakit ngayon hihingiin mo na ihandog ko sa iyo? Ni isang complaint, wala kay Abraham, di siya nagreklamo. Sinabi ng Diyos, ihandog mo yan. I-offer mo yan sa akin. Di siya nagsabi, paano na yung pangako mo sa akin? Paano na yung sabi mong dadami ang lahi ko kung papatayin itong inihandog, itong ibinigay mo sa akin, kung ipapahandog mo ito, paano na? Hindi siya nagreklamo. Alam niyo yung taong, pag sinabi po kasing masunurin, wala akong reklamo yan. Sunod lang na sunod. Kasi sa Diyos, mas gusto ng Diyos yung obey before you complain. Sumunod ka muna. Huwag ka muna magreklamo. Tingnan mo muna kung ano ang magiging resulta ng iyong pagsunod. Si Abraham, sumunod. Inihandog itong si Abraham, inihandog itong si Isaac, kahit na kaisa-isang anak niya, pinanganak sa panahon na siya ay may edad na,
na imposible na siyang magkaanak, kahit na alam niyang may pangako ang Diyos, basta gagawin niya dahil naniniwala siya. Sabi po dito sa binasa natin, naniniwala siyang kayang buhayin ng Diyos kung mamatay man at ihandog, pero kaya pa rin siyang buhayin ng Diyos. Sabi doon sa verse 17-18, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumula ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. At nung magdesisyon siya, sige Lord, iyan ang gusto mo. Kahit masakit sa kalooban ko, kahit mahal ko ito si Isaac, ihandog ko ito sa iyo. Aba, nung makita naman ng Diyos na grabe ang tiwala, grabe ang faith ni Abraham, na naniniwala siyang kahit ito'y mamatay, kaya itong buhayin ng Diyos. Dinala nga niya doon sa bundok. At kasi ang paghahandog po noon ay talagang pinapatay. At nilagyan ng mga panggatong. Aba, hindi alam ni Isaac kung saan kukuha ng ihandog. Si Isaac pa ang nagdala ng panggatong. Yung mga kahoy na gagamitin kasi ang handog po noon sinusunog. Aba, inilagay siya doon at tinalian at nagtatanong, nasaan yung handog? Sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay. God will provide. Aba, nung siya ay sasaksakin na, aba, biglang nagkaroon ng boses na narinig si Abraham. Nagsalita, huwag mong saktan ang bata. Nakita ko na ang iyong katapatan. Nakita ko na ang iyong pagsunod. Nakita ko na ang iyong pananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Kita po ninyo, buhay na po ang pinag-uusapan. Kaya po pagdating sa pananampalataya, talagang susubukin ka eh. Kahit taya buhay, para lang matest ang faith mo, gagawin niya ni Lord. At gusto ni Lord, mag-mature tayo, maging sakdal yung pananampalataya natin. Kaya minsan, ang daming pagsubok na dumarating sa atin. At ang mabibigat na pagsubok, pag yung tumbas buhay na natin, na pati buhay natin, o buhay ng pamilya natin, ay nakatalaga na isasakripisyo. Marami sa atin yung hindi kayang magsakripisyo. Ang dami nating, alam po ninyo, ang dami pong mga Isaac ng bawat isa na hindi kayang ibigay sa Panginoon. Hanggat di natin binibitawan yung ating mga Isaac na yan, hindi tayo magmamature sa pananampalataya. Ano po yung Isaac sa ating buhay? Lahat ng pinahalagahan mo ng higit kaysa sa Diyos, nagsisilbing Isaac yan. I-offer mo yan kay Lord. Ibigay mo yan. Tulad ng ginawa ni Abraham na pag-offer kay Isaac sa Panginoon. Gustong tingnan ng Diyos ang iyong katapatan. Ano ang iyong mga priority? Baka yung mga blessing na tinatanggap mo, parang Isaac yan sa buhay mo. Hindi mo kayang i-offer. Tapos, sasabihin mo mananampalataya ka. Hindi ka magmamature sa iyong pananampalataya. Kung mahal na mahal mo ang pera ng higit kaysa sa Diyos, hindi mo kayang i-offer ang para sa Diyos. Yan ay nagsisilbing Isaac sa buhay mo. Mahal na mahal mo. Alam mo si Abraham, mahal na mahal si Isaac. Kaisa-isang anak. Pero kailangan sumunod sa Diyos. Minsan, kailangan natin ang pera. Kulang pa. Pero kailangan sumunod sa Diyos. Kung tayo ay matured na at gusto nating mag-matured at maging sakdal sa ating pananampalataya, i-offer natin yan. Ang sa Diyos ay para sa Diyos. At hindi lang yun. Si Apostol Pablo mismo nagsabi, Roma 12:1, ako'y namamanhik sa inyo. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog. So si Abraham, naghandog ng buhay ni Isaac at nakita ng Diyos yung katapatan ng kanyang puso. At sa aklat ng Roma 12:1, sinasabi na mismong buhay pala natin ay kailangang ihandog natin. Kung si Abraham handang isakripisyo yung buhay para magligtas ng marami, para sa kanyang pamangkin, para sa mga mamamayan ng Sodoma na nasa pagkabihag, kung tayo po ay handa rin na isakripisyo ang buhay natin para iligtas yung mga tao nasa pagkabihag ng dyablo, sapagkat may mga tao po na hindi natin alam,
spiritually nasa pagkabihag ng dyablo. Sila yung mga taong hindi ligtas, bihag ng iba't ibang bisyo, bihag ng iba't ibang kasalanan. Pero walang taong handang magsakripisyo para abutin sila at makalaya sila sa pagkabihag. Sino ang gagamitin ng Diyos para iligtas sila? Yung mga taong mayroong totoong pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Abraham na handang magsakripisyo, handang ibigay ang kanilang buhay kung kinakailangan, patay kung patay, para maligtas yung mga taong hindi ligtas. Kaya nga po, madaling sabihin tayo mananampalataya, pero mahirap pagdating po sa pagiging sakdal, pagdating po doon sa tinatawag na spiritual maturity, yung pagiging isang matatag at totoo ka sa pananampalataya mo, pagdating po doon, ang hirap po ng tao makaabot doon. Bakit po? Dahil nga po ang tao, likas na mahal ang sarili. Marami silang mga first priority sa buhay nila na hindi sa Panginoon. Kaya nga po, ikaw at ako ay magiging kagamit-gamit lamang sa Diyos kapag po tinaglay natin ang katangiang tulad ni Abraham o katangian ni Abraham. Kaibigan, kapatid kong minamahal, maging totoo na tayo sa Diyos. Nasa huling panahon na tayo. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik, huwag na tayong magpaatras-atras abante. Tama na po ang pagiging hipokrito. Tama na po ang pagmamahal sa mga bagay ng mundong ito. Aalis na po tayo dito. Lilipat na tayo sa bagong tirang inihanda ng Diyos sa kalangitan na si Jesus mismo nagsabi, Juan 14, na ako ay pupunta sa tahanan ng aking ama, maraming silid, ihahanda ko kayo. Huwag kayong mabalisa, sapagkat may inihanda ako para sa inyo. At pag naihanda ko na yan, babalikan ko kayo para kung saan ako nakatira, doon kayo manirahan. Hindi ito ang tunay na tirahan natin. Lahat tayo dito ay aalis. Kung paanong si Abraham ay umalis doon sa Iraq, sa Mesopotamia, ay gayon din iaalis tayo ng Diyos sa ating Mesopotamia. Ito po ay ang mundong ito. Hindi man natin nakikita ang langit, pero kung susunod tayo sa Diyos, ay makikita natin yan. Mga iniibig ko mga kapatid, hindi man nakikita ni Abraham yung Kanaan, yung lupang pangako, pero dahil siya ay sumunod sa Diyos, talaga pong ang Diyos ay totoong Diyos, tinupad ang kanyang pangako, dinala at nakarating si Abraham doon po sa Promised Land. Gayon din po, dapat malaman ng bawat isa sa atin, kung tataglayin natin ang katangian ni Abraham, lahat tayo, kapag inialis na tayo ng Diyos sa mundong ito na kumakatawang Mesopotamia ng ating buhay, kapag tayo sumunod, ialis tayo ng Diyos dito at tayo ay dadalhin doon sa Promised Land. Ang Promised Land ay hindi na po katulad ng ipinangako kay Abraham. Ang Promised Land ng Panginoon ay isang bagong lupa at isang bagong langit na pinaghaharian ng katarungan. Na ang pwedeng tumira lamang doon ay ang mga taong may bagong buhay kay Kristo, yung mga na-born again, yung mga taong may bagong pananampalataya. Sila po yung mga qualified doon. At sabi ko nga sa inyo, ang taong may bagong pananampalataya, iyan po yung mga tao na sumunod, na katulad kay Abraham. Yan yung mga taong handang mag-sacrifice para sa Diyos. Yan yung mga taong may pusong mapagparaya. Yan yung mga taong handang ibigay ang buhay para sa kaligtasan ng iba. Yan yung mga taong hindi sakim sa bawat pagpapalang kanilang tinatanggap. Ibinibigay ang para sa Diyos, para sa Diyos. Amen. At kung ikaw yan mga kapatid, magkapit-bisig tayo na atin pong gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Mamuhay tayo sa pananampalataya, dahil kung hindi tayo mamuhay sa pananampalataya na nais ng Diyos, Hebreo 11:6, sino man ay hindi magiging kalugod-lugod kung siya ay walang pananampalataya sa Diyos. Pero hindi ito yung pananampalatayang patay, kundi yung totoong pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Abraham. Handang ibigay ang sarili. Kahit sarili niyang anak, ibinigay niya sa Panginoon. Buhay na po ang pinag-uusapan. Hindi lang tithes, kundi buhay. Bugtong na anak, kayang i-offer para lamang patunayan ang pananampalataya sa Diyos.
Ay kung pera lamang, di na natin kayang ibigay yung tithes. Ay buhay pa kaya? Part lang ng buhay mo yung tithes eh. Ay kung time lang natin sa prayer, kung time lang natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kung time lang natin sa pakikipag-fellowship, kung time lang naman natin para mag-share ng word ni Lord sa ikaliligtas ng tao, di natin maibigay. Masabi mo kaya na kaya mong ibigay ang iyong buong buhay? Nakatulad kay Abraham, na kahit buhay ng kanyang bugtong na anak, kaya niyang ibigay. Alam po ninyo, 1 John 3:16, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. Dapat din nating ibigay ang ating sarili para sa iba. Diyan natin makikilala na tayo ay totoo sa ating Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Ikaw nakakaalam ng iyong sarili sa harapan ng Diyos. Ngayong umaga, habang ating nininilay ang mensaheng ito, tayo po ay pansamantala pong magtatapos at bukas pong muli sasayang papawid ang programang ito. At kung ito'y naging challenge sa iyo, naging pagpapala, naging hamon sa iyo, at gusto mong pagpalain din ang iyong mga kaibigan, mga kakilala, send po ninyo sa kanila ang video ito. Salamat po sa ating live streaming. Salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Umaasa ako na kayo ay pinagpala ng Panginoon. Ngayon po, ano po ang inyong mga prayer request, pangangailangan sa Diyos? Sabitin po ninyo samantalang kayo po ay nakayuko. Hindi ko po may isa-isa po yung inyo pong mga nasasend po na prayer request kasi minsan po ang dami na po. At nakakalimutan ko po yung pangalan ng tao na may prayer request. At bukod po sa roon ay inilalagay po natin yung pananalangin ay sa pagtatapos na po sa mga last minute na po ng ating programa. Gagawin na lang po natin general prayer. At kayo mismo na may prayer request, dapat po, kung kayo po nag-send ng prayer request, ay samahan po ninyo ako sa live streaming. Hindi po yung may prayer request tayo, pero pagkatapos nun, wala na tayong pakialam. So, bilang ikaw ang nangangailangan at gusto mong tugunin ng Diyos ang iyong pangangailangan, maging responsable ka doon sa prayer request mo. Makinig ka sa mensahe na ipinahahayag ng lingkod ng Diyos. Kasi hindi pwede yung ako ay may kailangan pero ang Diyos may kailangan sa iyo na maglaan ka ng time para sa Kanya at makiisa ka sa panalangin, ay hindi mo gagawin. So, hindi po pwede yung ganon. So, ikaw na may prayer request, ikaw na may kahilingan, maglaan ka ng time at makiisa ka sa panalangin. Hindi pwede yung ako na lang ang mananalangin. Dapat po may counterpart ka. Ikaw na may prayer request, ikaw na may kahilingan, makiisa ka sa panalangin at makinig ka sa programa na pinangangaral ng iyong lingkod. Para nang sa gayon, anuman ang ating kahilingan, i-grant ni Lord, tanggapin ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos, nag-spend ka ng time, nagsakripisyo ka para sa iyong prayer request. Amen? O sige po, tayo po ay manalangin na. Hallelujah! Unahin po natin sigurong ipanalangin ang mga may sakit. So, katulad ni Abraham, tayo po ay manalig na sa Diyos walang imposible. Kahit di na po pwedeng magkaanak, nagkaanak po si Sarah kahit po ito ay baog at matanda na. At kahit na po libo-libo ang kalaban, 300 lang ang tauhan, nagtagumpay si Abraham dahil ang Diyos ay kasama at katulong niya. Ano man yung problema natin, kaya natin pagtagumpayan yan. Libo-libo mang problema yan, kaya nating ma-overcome yan. Tutulungan tayo ng Diyos. Yung Diyos na tumulong kay Abraham, siya din Diyos na tutulong sa atin. Amen. Amen. Yung Diyos ng mga himala at Diyos na ang imposible ay ginagawang posible. Lalapitan natin yan ngayon. Pero bago yon, magpakumbaba muna tayo. Kung ano man ang ating pagkukulang, mga pagkakamali na nagawa sa harapan ng Diyos, atin pong isuko, pagsisihan. Dahil ang panalangin po kasi ay hindi makakarating doon sa trono ng Diyos kung may mga kasalanang nakatago sa puso natin. Yan po ay hadlang. Yan po ang nagiging hindrance para hindi po dumaloy yung power, yung miracle ni Lord sa buhay natin. Okay, tayo po ay manalangin sa pagsisisi muna. Panginoon naming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, narito po kami buong pusong nagpapakumbaba sa iyo. Ano man po ang aming sala pagkukulang sa isip namin, pananalita namin, sa mga gawa namin, patawarin mo kami, Panginoon. Alam po namin, wala po kaming maitatago sa iyong anuman. Ang lahat ay hayag at lantad sa iyong harapan. Pinagsisisihan po namin ang aming hindi pagiging masunurin sa iyo.
Tulungan mo kami na maging katulad ni Abraham na may pusong masunurin. Pinagsisisihan po namin na hindi kami handang mag-sacrifice para sa iyong mga ipinagagawa at sa iyong gawain. Patawarin po ninyo kami. Tulungan mo kami katulad ni Abraham, handang isacrifice ang sarili sa pagsunod sa iyo. Lord, patawarin mo rin kami na minsan hindi kami mapagparaya, na lagi kami nakatingin sa aming sarili at hindi namin nakikita ang pangangailangan ng aming kapwa. At minsan po, sakim kami sa katuwiran. Minsan, ang nakikita namin ay sarili lang naming katuwiran. Hindi namin nakikita ang katuwiran ng iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na katulad ni Abraham, maging mapagparaya siya. Mapagparaya at mapagbigay tulad ng pagpaparaya niya kay Lot. Sometimes, hinihingi ng pagkakataon na kami ay magparaya sa aming mga kaanak, sa aming mga kapatid, sa aming mga kapatiran, sa aming mga minamahal sa buhay. Salamat, Panginoon, na may ganitong klase ng pag-aaral na natututo kami at lumalago kami sa aming pananampalataya. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na tulad ni Abraham ay matuto kaming magbigay ng aming mga tithes, na aming mga offering para sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na hindi kami nakakasunod. Mula ngayon, O Diyos, tulungan mo kami na magkaroon ng puso na katulad ni Abraham, na handa siya talagang ibigay kung ano ang nararapat para sa iyo. Salamat din, Panginoon, sapagkat kahit buhay ay kaya palang ibigay ni Abraham para sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po namin, Panginoon, ay sakripisyo kahit ang sarili naming buhay for your glory, for your kingdom. Patawarin mo kami, Panginoon, na minsan kami ay makasarili at lagi kami nakatingin sa aming sarili. Mula ngayon, Panginoon, kung paano inoffer ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac sa iyo, ay amin din pong ini-offer na ang aming mga sarili sa iyo. Tanggapin mo kami, Panginoon, bilang isang buhay na handog na hinahandog namin ang aming sarili. Kalingain mo kami, samahan mo kami, at papagtagumpayin mo kami sa lahat ng aming mga gagawin. Salamat po. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Huwag na po kayo sumabay sa panalangin at ako na lang. Makiisa lang po kayo sa panalangin para po sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman na atin pong itataas sa Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. So ano man yung sakit ninyo, ilapit natin sa Panginoon. Submitin nyo sa inyong mga prayer request na gusto nyong gumaling sa sakit na yan o sakit ng kaanak nyo o sino mang tao na gusto nyo makaranas ng miracle healing mula sa Panginoon. Mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng aking taga-subaybay sa programa ng Bread of Life, lalo na po yung may mga sakit at karamdaman na ngayon ay inilalapit nila at nais nila, Panginoon, makaranas ng himala ng kagalingan. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako ng miracle healing sa lahat ng uri ng sakit. Sa pangalan ni Jesus, yun pong mga tinamaan ng coronavirus, kasama na po dyan si Nelson na nasa Saudi, na kamag-anak ni Sister Merlita. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako na mamatay na, matunaw na, at mawala na ang sakit na yan, ang virus na yan sa katawan ni Nelson, sa pangalan ni Jesus. Gayon din kay Jenilen, na kapatid ni Sister Love, na mayroon ding na biktima din ng coronavirus. Dalangin ko na ito ay mawala na sa pangalan ni Jesus. Mawala ang sakit na ito. Lumayas ang virus na ito. Malusaw ang virus na ito sa pangalan ni Jesus at maranasan nito ang complete healing sa pangalan ni Jesus. At gayon din ang isang kamag-anak o kapatid ni Brother Danny Soriano doon sa Amerika na nagkaroon din ng virus. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare din ako ng miracle healing sa pangalan ni Jesus. At abutin po ninyo ang mga taong ito. Alam po namin hindi maikli ang iyong kamay upang hindi sila maabot at hindi nila maranasan ang himala ng kagalingan. Ang iba pang mga may sakit ngayon naka-tune in sa programang ito ng Bread of Life. Lord, touch mo sila. Anumang sakit yan, sa ulo man, sa puso, sa baga, sa mata, sa tenga, sa balat, sa buto, saan mang parte ng kalamnan nila, ng mga kasukasuan, sakit man ito na cancer, anumang uri ng sakit,
nagdideclare ako ng miracle healing in the name of Jesus. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. Panghawakan natin na ang Diyos ay Diyos ng himala. He is the healer. Siya ay mahimalang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong himala, sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Hallelujah. 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 Yun din po, Panginoon, itinataas ko rin sa iyo ang iba pang mga prayer request, pangangailangang pinansyal, katagpuin po ninyo at tugunin, lalo na po yung mga pagkakautang na hindi namin nababayaran. Lord, give us a miracle. Buksan mo ang durungawan ng iyong langit at ibuhos po ninyo ang pagpapalang kailangan namin makabayad sa mga pananagutan, sa mga pagkakautang, sa pangalan ni Jesus. At gayon din ang mga pangangailangan sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Katagpuin po ninyo ito sa pangalan ni Jesus. Magkaroon ng kasagutan ang bawat mga prayer requests, pangangailangang pinansyal. At gayon din ang mga problema sa asawa, sa anak, sa pamilya. Problema sa trabaho. Anumang problema ito na dinadala namin, na nais namin, Panginoon, maranasan ang kasagutan mula sa iyo. Lord, give us a miracle. Maghimala ka po sa amin upang masolusyonan ang lahat ng problema. Dahil naniniwala kami, sa iyo po walang problema na walang solusyon. Lahat ng problema ay may kasagutan sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa umagang ito kami po ay malaya na nakadulog sa luklukan ng iyong awa. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay. Salamat, Panginoon, sa bagong pananampalataya na pinagkaloob po ninyo sa amin. Umaasa kami na patuloy mong dadalhin ang aming pananampalataya tungo sa kasakdalan hanggang kami po ay makarating sa tahanang inihanda mo sa kalangitan. Salamat po. Purihin ka. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. And amen and amen. Salamat po, mahal na tagapakinig. Medyo sobra po tayo ng ilang minutes sa ating oras. Gayun pa man, purihin natin pasalamatan ng Diyos sapagkat maluwalhati po na nakapagdaos po tayo ng ating pong live streaming. At salamat po sa mga kapatira na bukas palad na tumutulong at nagbibigay ng suporta sa programang ito. So, patuloy po tayo na tumatanggap para po sa inyong mga tulong at kaloob. Hindi lamang po sa aking asawa na naoperahan, kundi maging sa inyo pong lingkod. May mga maintenance din po tayo at tigit po sa lahat to sa ating inaasam na project po sa Calaguas Island na tayo po ay makapagpatayo ng cell site. At naniniwala po ako na isang araw ibibigay po ito ng Diyos, tutugunin ito ng Diyos, at yung aking mga facilities po doon ay kukumpletuhin po ng Diyos. At naniniwala po ako isang araw magla-live po tayo mismong doon sa lugar na aking pinaglipatan sa Calaguas Island. So, sa Diyos walang imposible. Salamat po sa inyo po mga tulong at mga kaloob sa programang ito, sa programa po ng Bread of Life. Umaasa po ako na kayo po ay nariyan at patuloy na sasamahan ako. At hindi lang kayo kundi pakisend po at i-encourage din po ninyo ang inyong mga relatives para po makasalo natin sila sa ating tuwing umagang almusal ng tinapay ng buhay. Salamat po! Sumaatin pong lagi ang ating Panginoon ngayon at habang tayo po'y nabubuhay. Sumaatin pong lagi ang patnubay ng Banal na Espiritu.